Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Atin pong pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa magandang araw na ipinagkaloob sa atin. So dito ay maliwanag at hindi ko po alam sa inyong kasalukuyan nga panahon, saan man kayo ngayon na lugar. So sa umaga pong ito, sa araw pong ito man ay napanood mo ng Sabado, ako po ay magsasabi sa inyo ng Happy Sabbath. So ating pong pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan na lahat ay pinagkaloob. Yung devotional namin kaganina ay napakaganda na talagang nagpapaalala sa bawat isa sa atin na kung ititigil ng Diyos ang kanyang habag sa bawat isa, kung titigilan niya yung araw, hangin, lahat na pinagkaloob niya sa atin, talagang mangangapa po tayong lahat. Yan, napakapalad na pagamat matinding init, pero pinagkalooban pa rin niya tayo. Sariwang hangin, priskong hangin. Napakaganda po mga kapatid. Ating pong pag-aaralan, masisentro ang ating pag-aaral ngayon sa pamagat na ang tamang pagpili. Dahil alam po natin na araw-araw may mga pagpipili po tayo o pagpili na masasabi natin na dahil nasanay na tayo sa pagpili ng mali. Kaya napakaganda po mga kapatid kung babasahin po natin ang awit o aklat ni David, mga sinulat niya, ay talagang lagi niyang sinasabi doon, turuan niyo po ako sa daan, lalong-lalo na sa pagpili ng kaniyang kautusan, na lagi niyang isa kabuhayan, piliin niya. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, ito po ay pukusan po natin ang buhay ni Moises. Alam po natin kung sino si Moises. O ang bawat isa sa atin ay nakakaalam kung ano ang buhay ng taong ito. Pero meron tayong makukuha na mga punto na dapat po natin pagbigyan sa huling kapanahunan ito. Dahil alam natin na kapag nagkamali tayo sa pagpili nitong huling yugto ng ating kasaysayan ng mundo, ay posible mga kapatid ay talagang ito'y magdadala sa atin ng kapahamakan. Kaya sa umaga pong ito ay ating pong pag-aralan ang buhay ng ating o isa sa kinikilala na propeta o ginamit ng Diyos sa kapanahunan niya. So ang una pong talata na babasahin natin ay masusumpungan ito, Hebreo Kapitulo 11, mga talata 24 at 25, sa pananampalataya nang lumaki na si Moises ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So ibig sabihin, alam niya nga siya ay anak ng Hebrew o alipin. Pero mas pinili niya, ayon sa talata, mas pinili niya na mas tampalasanin kasama ang bayan ng Diyos. So ano ang gusto ni Moises? Iba ang kanyang kaligayahan, gusto maging mas maigi pang piliin ang Diyos kaysa magkakasala siya, marangya ang buhay niya. Pero pag-aralan po natin ngayon, marami tayong matutunan, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga kabataan, na talagang sa mundong ito, kung pag-uusapan natin, maraming kaligayahan sa mundo. Pero kumusta man? Kaya ang kwento ni Moises, isang malaking gabay o magtuturo sa atin nitong huling kapanahunan upang ang ating pagpili ay hindi magdala doon sa kapahamakan. Ngayon, si Moises pala, kung pag-uusapan natin, siya, sabi dito, ay itong ating babasahin ay galing lang nito sa devotional natin na Conflict and Courage. So kung kayo'y nagsubaybay sa devotional na ito ay napakaganda at napakahalaga, March 16 ang pitsa na ito. Sabi dito mga kapatid, sa mga paaralan ng Ehipto, tinanggap ni Moises ang pinakamataas na pagsasanay sa sibil at militar. May kahangahangang anyo,
marangal ang tindig at pangangatawan, may nilinang na isipan at maharlikang kilos at tanyag bilang pinunong militar, siya ay naging karangalan ng bansa. Nagpasabot, ibig sabihin mga kapatid, pag-usapan natin yung physical aspeto, talino, pagiging tanyag, marangal, nandyan na kang Moises. O pagsabihin nating makisig ang pangangatawan, nako, talagang si Moises ay nandyan na sa kanya. Kagwapuhan, pagiging talino sa paaralan, nandyan po sa kanya. Kaya nga, ang pamagat nito, ang tamang pagpili. Siyempre kung pag-uusapan natin, nandyan na sa iyo lahat. Talento, pinagkalooban ka na ng galing sa langit talaga. Mga positibo na mga talento na talagang magdadala sa iyo ng tinatawag kung sa ating panahon ngayon, glory. Di ba? Naalala natin si Pacquiao pag nanalo, parang ang saya ng buong Pilipinas. Ito si Moises sa panahon nila, ang Ehipto ang pinakadakilang bansa, mga kapatid. Talagang parang Amerika sa ating panahon ngayon. So ibig sabihin, siya ay kinikilala, ano sa Tagalog nun? Kung mabigkas, nabubulol ako sa Tagalog. No? Talagang tinatalaga siya. Pag makita siguro ng kadalagahan, ako, tagwapo. No? Nandun sa kanya na ang lahat. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinakamaganda doon kang Moises, hindi siya nagpapadala. Bagamat siya ang ina niya, bagamat anak siya ng isang prinsesa at naging apo na siya ng paraon, actually sa kanila talaga, siya ay dapat piliin na maging hari. Kahit hari, gusto siyang piliin. O ni Pharaoh, na maging kahalili, kasunod, na kung siya man ay mamatay, si Moises ang maging kapalit. Pero dito sa ating pag-aaral, mas pinili niya. Ayaw niya kasi isa pala sa maging qualification na maging pinuno ka, kailangan dumaan ka sa pagiging saserdote. So ito si Moises, ayaw niya kasi alam nga niya, natutunan niya sa kanyang nanay, sa pangangalaga ng kanyang nanay, napakahalaga pala ang papel ng nanay. Kasi nung bago nag-umidad si Moises ng 12, ito'y panawagan para sa mga nanay. Matindi ang pagtuturo ng isang ina doon sa kanyang anak mismo. At ito ang nagdadala kang Moises na sa kanyang paglaki, nung 12 na siya, dinala na siya doon sa palasyo, ito ang naghubog sa kanya na mas piliin niya na kilalanin ang Diyos. Bagamat doon sa tahanan, napakaganda po ang Ehipto ng panahon na yon. Pagpatuloy natin ito. Sabi dito, mas pinili niya ang iisang Diyos sa langit. Ito yung nakaganda. Kaya nga, nadisiplina ang utak niya, naturuan siya dahil sa kanyang ina. Babasahin ko po. Kung babalikan natin ang pitsa ng 15, sabi dito sa last sentence, naway maramdaw, ito ang pagiging sino nga pala ang nanay ni Moises? Si Jochebed. Pero sabi dito, naway maramdaman ng bawat ina na ang kaniyang sandali ay napakahalaga. Ang kanyang gawain ay susuriin sa araw ng pananagutan. Mga nanay, mga minamahal kong mga kapatid na may mga anak, ibinigay ng Diyos sa inyo yung mga anak ninyo. At naway turuan ninyo sila ng mabuti na may takot sa Diyos, sa nag-iisang Diyos sa langit. Huwag natin silang turuan ng hindi kaaya-aya sa mundong ito. Dahil sa panahon na susuriin ng araw, sa araw na yon, sa panahon ng paghatol, tatanungin kayo kung paano ninyo pinalaki ang inyong mga anak. Alam niyo po ba, sabi dito sa mga nanay, walang ibang gawain ang maaring makapantay dito. Yung pagtuturo mo sa iyong anak
Kaming mga lalaki, hindi namin mapapantayan yan. Napakapalad nyo na meron kayong anak. Naway tulungan kayo ng Diyos na magampanan ninyo ng tunay ang inyong mga anak, na maidala sila sa paanan ni Kristo. Kaya patuloy tayo sa buhay ni Moises. Ano pa ang maitutulong sa atin ng aklat na ito sa ating, lalong-lalo na sa ating pagpili, na tamang pagpili nitong huling kapanahunan bago magwakas ang ating sanlibutan. So si Moises ay hinubog upang manguna sa mga dakila sa lupa. So talagang kung meron man tayong, kumbaga, sa buhay ni Moises, nung nandun siya sa palasyo, hinubog talaga siya na matindi. Kailangan niyang gawin itong mga bagay na ito para sa kanyang pamamahala ay magagamit niya. Humawak ng sentro ng kapangyarihan. Ang kanyang talinong intelektual ay natatangi sa kanya higit sa mga dakilang tao ng lahat ng panahon. Tindi, no? So sa kanilang panahon, walang ibang tao ang makalampas sa kanya, makapantay sa kanya. Talagang si Moises ay pinuri, tinaas sa kanilang panahon. At ano pa ang mga talento na meron si Moises? Manalaysay, makata, pilosopo, hiniral ng mga hukbo, at mambabatas. Wala siyang kapantay. Kung garbo hisgutan, pride hisgutan, na pag pinag-usapan na natin yung kadakilaan, walang makapantay sa panahon ka Moises. Ganun katindi tong taong ito, mga kapatid. Si Moises ay naturuan tungkol sa huling gantimpala na igagawan. Ang good news lang, dahil nga sa pagsusumikap, kabaitan ng isang ina, sabi dito, naturuan siya sa gantimpala na igagawad sa mapagkumbaba at masunuring lingkod ng Diyos. Take note. Dahil nandun na yung glory, pero si Moises, nakikita niyang iba pa rin ang buhay na pampagkumbaba at pagsunod bilang lingkod sa Diyos. Kaya ang pakinabang ng sanlibutan ay naging walang halaga kung ihahambing. Sa ating panahon ngayon, parang tayo ay nangangarap kung paano umangat, paano makilala, paano maging tanyag. Pero itong taong ito, nandyan na sa kanyang lahat. Mas gusto niyang piliin yung pagiging mababa, mga kapatid. At sabi niya dito, inaalok sa kanya ang maringal na palasyo ni Faraon at ang trono ng hari bilang pang-akit. Grabing akit talaga. Para lang makuha at pipiliin ni Moises, kasi sa isip nila yun yung tama. Ang sabi ng karamihan sa paligid niya, kasi nasa palasyo siya, ito yung pinakatama. At para sa kanila, hangal ang pagpili ni Moises kung hindi niya pipiliin. Sabi dito, ngunit alam niya na sa mga mariringal na bulwagan na iyon ay naroon ang makasalanang kalayawang nagpapalimot sa Diyos. Kaya kung pinag-uusapan natin na makapagtapos, ito seryoso ito. Minsan kasi iniisip natin na walang problema, di ba? Kaya nga meron tayong mensaheng true education. Hindi isinakripisyo ni Moises ang kanyang kalagayan na kung kanyang hawakan ito. Tayo kasi minsan, ito ang mentalidad natin. Ang Diyos ay nagbibigay ng babala o mensahe sa bayan ng Diyos na hindi dapat tayo papasok sa politika. Minsan yung mentalidad, usahay, minsan yung mentalidad natin, papasok ako ng politika para makatulong sa gawain ng Diyos at magagamit. Pero ito si Moises naman, hindi niya ginawa kasi posible, sabi dito mga kapatid, kalayawang, sabi niya, naroon ang makasalanang kalayawang nagpapalimot sa Diyos. Magrarason tayo, bakit sila ni Daniel? Mga kapatid, tandaan natin, alipin sila. Pero kung hindi yun sila alipin, hindi nila pipiliin yun kasi nasa gitna sila na tulad sa buhay ni Moises. Mas pinili
nilang sumunod sa Diyos. At ang sabi dito, tumingin siya sa lampas sa magarang palasyo, lampas sa korona ng hari, patungo sa mataas na karangalang igagawad sa mga banal ng katastaasan sa isang kahariang walang bahid ng kasalanan. Ito yung maganda sa buhay ni Moises. Hindi siya nangarap hindi siya nangarap na kikilalanin sa mundong ito. Kumbaga ang pangarap niya, pagbulay-bulayan ko mga kapatid, kung tutuusin nga, kaganda naman ang oportunidad. Kung maging hari siya, wala sa isip ni Moises nun na, sige, maging hari ako. Kasi pag naging hari ako, baka itong mga Ehipto, di ba? Ang galing talaga mag-isip, di ba? Ang tao. Kung katulad natin na mga pang-uunawa. Kasi pag naging Faraon ako, yung mensahe na may nag-iisang Diyos ay pwede kong mapapangaral sa kanila. At baka sila ay mahikayat. O, di ba? Pag nahikayat sila, posibleng itong Ehipto ay maliligtas. Bakit kaya hindi yun naisip ni Moises? Alam niyo mga kapatid, dahil hindi yun ang maging pagpili ng mga Ehipto. At alam ng Diyos sa langit, nag-iisang Diyos sa langit, na iba ang Diyos nila nga pipiliin. At posibilidad niya, sabi dito, yung iniisip ni Moises, magiging yung iniisip ni Moises ay hindi talaga mangyayari. Dahil siya ay unti-unti, mataas yung niya ay pag-iisip. Kumbaga advance si Moises. Na kung pipiliin niya yung mga bagay na yun, pwede yun ang magtulak pa sa kanya sa pagkalimot sa naiisang Diyos. Sa susunod, pag-aralan din natin yung buhay ni Solomon. Napakaganda. Solomon talagang walang katulad bilang isang hari. Pag-aralan natin ito, buhay niya sa susunod na mga panahon. Ngayon, ibang isip ni Moises. Hindi yung trono, yung ganda ng trono, yung maging sikat, hindi. Kundi lagpas na nampalataya siya na sana isa siya sa makapasok doon. Yung yung karangalan na ibibigay ng Diyos na walang hanggan. Kasi yung Ehipto panindilian. At kapag natukso pa siya, wala siyang kaligtasan, walang reward na buhay na walang hanggan. Nakikita niyo yung punto dito dahil nandun siya sa tamang pagpili. Gusto mong makapagtapos, nahala, marami ka nang gustong tapusin. Kasi yun yung gusto mo. Maging abogado, maging kilala, taong kikilalanin sa mundong ito, sana hindi magdadala sa iyo sa kapahamakan. Minsan iniisip natin ba nga tapusin ko muna o kaya gagawin ko muna ito kasi pag nakapag-ipon ako o ganito, talagang bibili ako ng country living at mag-country living ako, di ba? May mga ganun tayong isipan. At yung gawain ng Diyos ay tuloy-tuloy. Iyon ba talaga? May ituturo ang Diyos sa atin ngayon. Sa Mark 17, ang pamagat niya hindi ayon sa landas ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin na baka ito yung tama o gusto ng Diyos, di ba? Gawa, Kapitulo 7:22, at tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Lahat ng edukasyon, karunungan, kaalaman na ituro kang Moises. Pero sabi dito, inakala ni Moises na ang kanyang pagsasanay sa karunungan ng Ehipto ay ganap na nagkakaloob sa kanya ng kakayahang pamunuan ng Israel mula sa pagkailipin. Dahil pumasok siya sa paaralan, dahil isa yun sa kinakailangan, so ang inakala din ni Moises, ito po mga kapatid, in reality, akala ni Moises na ang lahat ng kanyang mga natutunan sa Ehipto ay magagamit niya sa gawain ng Diyos. Inakala niya.
Pero yung inakala niya, lalo-lalo na anong pinaka-ebidensya doon? Kaya nga pinatay niya yung Ehipto. Kasi ang akala niya, by force, lakas, gira, ay mapapalaya ang Israel. Pero hindi pala yun yung kalooban ng Diyos. Kaya sa kasaysayan, ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa kanya. Dito sa March 18, yung pamagat nito is Universidad ng Diyos. Sabi dito, sa kanilang pagsisikap na maging katuwang ng Diyos, madalas inilalagay ng tao ang sarili sa mga kalagayan na ganap na nagwawalang bisa sa Kanya para sa paghubog at pag-aanyong nais ibigay ng Panginoon. Yung sinabi ko kaganina, minsan may iniisip tayo, mag-aral ako, makapagtapos ako para sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Meron tayong ganun ng mga pag-iisip, mga kapatid. Pero yun ba yung kalooban ng Diyos? At sabi dito, nawawalang bisa na. Kasi nga, napawalang landas. Yun yung sinasabi ko, walang problema siguro, pero problema talaga, no? Na makapagtapos ka. Kung sa iyong pag-aaral, nagagawa mo pang mag-worship, nagagawa mo pang umawit, umaga at gabi, at habang nag-aaral ka, kasi ang kailangan bilang tagasunod ni Kristo, mas mahalaga sa iyo ang aklat ng Diyos. Mas dapat pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, pero iba na ang laging nakasentro sa utak natin. Kaya sabi dito, kaya't hindi nila na ipapakita gaya ni Moises ang banal na larawan. Marami ngayon, maraming idea. Pag nakapagtapos ka kasi, mas gusto yung idea mo, hindi yung metodo ni Kristo. Maganda ito. Ito kasi yung, minsan gagamitin natin, this is a method of Christ. Metodo to ni Kristo. At ang sabi dito, kailangan lang pala mga kapatid, mga kabataan, pakinggan natin. Sa pamagitan ng pagpapasakop sa disiplina ng Diyos, naging banal na daluyan si Moises kung saan maaring kumilos ang Panginoon. Hindi siya nag-atubiling isantabi ang sariling paraan para sa paraan ng Diyos. Kahit na ito'y nagdala sa kanya sa kakaibang landas at di pa nasusubukang paraan. Dahil nagkasala si Moises, natakot siya dahil siya'y papatayin ng hukbo ni Paraon. Hinanap siya, tumakas siya. Kakaiba kasi itong universidad na ito ay nakakaiba talaga mga kapatid. Nag-aral ulit si Moises. Hindi na doon sa tanyag na universidad sa Ehipto. Itong paaralan na ito, sabi dito, hindi ang mga aral ang paaralan ng Ehipto ang nagbigay kay Moises ng kakayahang malampasan ang kanyang mga kaaway, kundi isang patuloy at matatag na pananampalataya. Isang pananampalataya na hindi bumigay sa pinakamahirap na pagsubok. Kumilos si Moises na parang nakikita ang hindi nakikita. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong may perpektong edukasyon. Yung sinabi ko kaganina. Na isip natin, kapag tapos muna tayo kasi kailangan yun sa gawain ng Diyos. Pero sabi dito sa It is written, hindi naghanap ang Diyos ng mga taong may perpektong edukasyon. Napakatindi dito, no? At sabi niya dito, ang Panginoon ay nagnanais ng mga taong makakaunawa sa karangalan ng pagiging katuwang niya sa gawain. Kana bang andam ka mo sunod kung unsa yung handa kang sumunod kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi yung marami pa tayong idagdag kasi may natutunan tayo sa ating edukasyon. Ang matatagpuang nabigo sa pagkatuto ng mas mahalagang aral na nais ituro ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapabaya sa mga galaw ng banal na espiritu at hindi pamumuhay sa pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. Nanghina ang kanilang espiritual na kakayahan. Kaya sabi niya dito, sa paglayo sa paaralan ni Kristo, nakalimot sila sa tinig ng guro at hindi niya maitatama ang kanilang landas.
maaring makamtan ng taong lahat ng kaalaman na maituturo ng guro sa tao, ngunit higit pang karunungan ang hiningi sa kanya ng Dios. Si Moises puno og mga edukasyon gikan sa Ehipto, pero wala to nakatabang kaniya. Hindi nakakatulong kang Moises ang kanyang mga natutunan sa Ehipto. Yun yung katotohanan. Sa atin ngayon, marami tayong natutunan sa paaralan ng sanlibutan. Marami tayong nababasa sa mga aklat ng sanlibutan. Hiwala na tayong panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas lalo pang dinagdagan sa ating henerasyon itong tinatawag na cellphone. Meron kang ang Biblia sa cellphone mo, pero hindi man nababasa, mga kapatid. Kaya ang pinakamahalaga ngayon, nasa iyo ang pagpili, pagdesisyon, hindi pa huli ang lahat. Pag nakapagtapos na tayo minsan, ito, hindi lahat, praise God, sa iba. Nung naging doktor ka na, iba na ang paniniwala mo nung una. Noon naniniwala ka sa natural nga pamaraan. Pero nung nakapagtapos ka na, iba na ang paniniwala mo. Nawa, sa mga hindi nagbabago ay makapagpatuloy. Hindi magbabago ang pangunawa, pag-iisip, lalo-lalo na sa paglilingkod ng Diyos. Panghuli mga kapatid, gaya ni Moises, kailangan nating matutunan ang kababaang loob, mapagpakumbabang puso at hindi pagtitiwala sa sarili. Pulong yapon sa Diyos, salita pa rin ng Diyos. Huwag kahit pa pahintulutan na nakapagtapos ka sa pag-aaral, huwag sarili. Salita pa rin ng Diyos. Doon ka pa rin sa metodo ng Diyos, hindi sa sariling metodo. At hindi pagtitiwala sa sarili. Ang ating tagapagligtas mismo na tinanggap ang pagsubok para sa sangkatawan ay umamin na sa Kanya. Wala siyang magagawa sa sarili niya. Saan siya nakadepende? Sa Ama. Sa Ama. Yung tagapagligtas natin, si Kristo, nung nandito siya sa lupa, nakadepende siya lahat doon sa Ama. Dapat din nating matutunan sa walang lakas. Dapat din nating matutunan na walang lakas ang tao ng mag-isa. Nung hindi ka pa pumasok sa pag-aaral, sabi mo, kakayanin mo, mag-worship ka, talagang ang Diyos ang mauna mo, magbasa ka ng Biblia, pero nanonood ka. Matindi ang tukso, mga kapatid. Kahit pa Sabado nga, minsan may magagawa kang kalokohan kasi natalo ka na sa tukso. Iba pa rin na sinunod natin ang pagpili talaga sa kabutihan. Kung ano ang gusto ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Ang tao ay nagiging mahusay lamang kapag naging tagsalo siya sa banal na kalikasan. So nawa sa umaga pong ito, sa araw pong ito, o ito man ay Sabado, sa Sabbath pong ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang panawagan ng Diyos ay isipin ang makalangit na mga bagay lagi. Isipin natin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng karangalan sa hinaharap. Isipin natin kung anong ikabubuti sa atin. Nawa, ang buhay mo ay pipiliin ngayon na mas unahin ang Diyos sa ating panahon ngayon. Tulungan tayo ng Diyos sa huling kapanahunan na sana ating mga pagpili ay ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain tayo at magandang araw sa bawat isa sa atin. God bless.